Sa ulo ng mga nagbabagang balita, 8 monghe patay matapos araruhin ng pick-up truck. Ombudsman naghain ng kasong plunder laban kay Marcoleta kaugnay sa paratang hinggil sa pondo ng kampanya. Davao City Government pinaliwanag ang pagdami ng pagbisita ng mga foreign diplomat. Davao Central 911 maglulunsa ng Smart Emergency App para sa mas mabilis na pagtugon sa emerhensya. 100 estudyante nagtapos bilang unang batch ng USEP Malabog Extension Campus. 3 bagong non-teaching personnel ang nanumpa sa USEP. Pinagtibay ng USEP ang mataas na FOI compliance. Namayagpag ang Davao teams at Coach Jess sa Sinag Liga Asia. Pinagdiwang ni Ana Roses ang pagtatapos ng kanyang anak sa kolehiyo. Magandang araw, Pilipinas! Sa patuloy ng pagkikot ng mundo, bawat segundo ay may kwentong mahalagang malaman at katotohanan nararapat na ipabatid. Mula sa pinakamahalagang pangyayari sa ating komunidad, pambansa, pampaaralan hanggang sa mga balitang pandaigdig, narito kami upang ihatid ang mga ulat na napapanahon, makabuluhan at mapagkakatiwalaan. Sa gitna ng mabilis na daloy ng impormasyon, nananatili ang aming pangako. Ihatid ang balitang may tumpakan, pananagutan at malasakit sa bawat manonood. Ngayong araw, tututukan ang mga pangyayaring nagbibigay linaw sa mga isyong kinahaharap ng ating lipunan at ang mga kwentong nagbibigay inspirasyon sa bawat Pilipino. Ito ang Salimbayan News PH. Patay ang 8 mongheng Thai matapos silang araruhin ng isang pickup truck na minamaneho ng 11 anyos na batang lalaki habang nagsasagawa ng pilgrimage walk sa lalawigan ng Mokdan, Thailand. 14 naman na nasugatan habang patuloy na iniimbestigahan ng mga otoridad ang sanhi ng aksidente. Para sa karagdagang impormasyon, narito ang ulat ni Althea Giselle Continidas. Nasawi ang 8 at 14 naman ang sugatan matapos araruhin ng isang pick-up truck na binamaneho ng isang 11 anyos na batang lalaki ang grupo ng 35 mongheng Thai na nagsagawa ng pilgrimage walk noong Webes, 2 ng Hulyo 2026 sa lalawigan ng Mokdan sa hilagang silangan ng Thailand. Ayon sa mga otoridad, 5 monghe ang inideklarang patay sa pinangyarihan ng aksidente, habang 3 pa ang namatay sa ospital. 4 sa mga sugatan ang nasa kritikal na kondisyon. Batay sa kuha ng CCTV, biglang lumis ang pickup truck bago ito sumalpok sa hanay ng mga monghe na naglalakad sa gilid ng kalsada. Hindi pa tiyak ang sanhi ng aksidente, ngunit patuloy itong iniimbestigahan ng pulisya. Nasa kustudiyan na rin ng mga otoridad ang 11 anyos na driver habang hinihintay ang pagdating ng mga opisyals ng child protection. Althea, nakuhanan ba ng mga pulisya ng pahayag ang mga magulang ng bata? Hindi pa, Lester. Ayon sa pulisya, ipinatawag ba lamang ang mga magulang ng 11 anyos na suspects upang matukoy kung sino ang may pananagutan sa pangangalaga sa bata bago may pagpatuloy ang kaukulang legal na proseso, habang isinasailalim na rin sa forensic examination ang pickup truck upang matukoy ang sanhi ng aksidente. Samantala, sinasabi ng gobernador ng Mokdan na nagsisilbing paalala ang insidente sa kahalagahan ng kaligtasan sa kalsada at responsibilidad ng mga magulang upang maiwasan ang mga kahilinsulad na trahedya. Sa ngayon, Lester, nagpapatuloy ang investigasyon ng mga otoridad kaugnay ng insidente. Althea Giselle Continidas para sa Salimbayan News PH. Naghain ng kasong non-bailable plunder case laban kay Senator Rodante Marcoleta ang tanggapan ng Ombudsman sa Sandigang Bayan noong Biyernes 3 ng Hulyo 2026. Patungkol sa umunoy hindi niya paglantad ng mga kontribusyon hinggil sa kumpanya. Para sa karagdagang impormasyon, narito ang ulat na AJ Mars Coyopa. AJ? Ayon sa reklamo, natanggap umano niya ang mga donasyon mula kina dating Congressista Mike Defensor, mga negosyanteng sina Aristotle Viray at Joseph Espirito noong 2025 taon. Depensa naman ni Marcoleta, legal ang mga donasyon at hindi na kailangang ideklara dahil nagamit na ang mga ito sa gastusin sa kampanya. Dagdag pa niya, hindi ko ito idineklara sa SALN dahil nagastos na ito sa mga gastusing may kaugnayan sa halalan at hindi na ito bahagi ng ating mga ari-arian. Iginiit din ng senador na ang kaso ay may motibong politikal at layuning pigilan siyang palahok sa nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
Sa kabila nito, naninindigan ang ombudsman na may sapat na batayan upang ituloy ang kasong plunder laban sa senador. Ano ang susunod na hakbang sa kasong hinahaharap ng senador? Apat, posibleng araw o oras na lamang ang hihintayin bago maaresto si Senador Marcoleta. Dahil dito sa mga recent filing against corruption-related complaints ng Office of the Ombudsman ay nasa 24 hanggang 48 oras na lamang at may warrant of arrest na ang mga akusado o mga pinafile na Office of the Ombudsman. Sa huling update, naitalaga na sa 3rd Division ng Sandigan Bayan ang pagdinig sa kasong plunder laban kay Marcoleta. Kasama rin sa nasabing kaso sina Defensor, Veray at Espiritu. Bukod dito, naharap din sila sa reklamong paglabag umano sa Presidential Decree No. 46 na nagbabawal sa mga opisyal at empleyado ng pamahalaan na tumanggap o magbigay ng anumang regalo. Ano yung mga posibleng maging epekto ng kasong ito sa panunungkulan ni Senator Marcoleta? Unang-una Kat, ay posibleng hindi makalahok si Senador Dante Marcoleta sa nagtatakdang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na magsisimula sa ika-6 ng Hulyo at ayon naman sa Republic Act No. 7080 o Philippine Anti-Plunder Law, ang isang opisyal ng pamahalaan na naharap sa isang balidong kasong plunder ay maaaring masuspinde sa kanyang posisyon habang dinidinig ang kaso. Ito ang itinuturing na isa sa mga posibleng balakid sa paglahok ni Marcoleta sa impeachment trial. Gayunman, iginiit ng senador na ang isinampang kaso laban sa kanya ay isang anyo ng political prosecution at layunin lamang umanong hadlangan ang kanyang kikilahok sa politics. AJ Miles Coyoca para sa Salimbayan News PH. Ipinaliwanag ng Davao City Government ang sunod-sunod na pagbisita ng mga foreign diplomat sa lungsod. Ayon sa pamahalaang lungsod, layunin nitong palakasin ang ugnayan sa iba't ibang bansa at maghikayat ng mas maraming pamumuhunan. Ating pakinggan si Althea Contenidas para sa karagdagang impormasyon. Kinumpirma ni Davao City Information Officer Harvey Lanticse na nasa 10 foreign diplomats at ambassadors na ang bumisita sa Davao City ngayong taon. Kabilang sa mga pinakahuling bumisita kina Mayor Sebastian Baste Duterte, sina Ireland Ambassador to the Philippines Emma Hickey at Swedish Ambassador to the Philippines Anna Ferry. Pinaliwanag ni Lanticse na karamihan sa mga ambassador ay may kasamang foreign investors na nakipagpulong sa mga business chamber upang talakayin ang mga posibleng pamumuhunan. Aniya, kabilang sa mga sektor na nakakuha ng malaking interest ay ang agribusiness, renewable energy, health at education. Giniit ni Mayor Sebastian Baste Duterte na bukas ang Davao City sa lahat ng mamumuhunan anuman ang kanilang bansang pinagmulan. Pinabilis ng Davao City Government ang pagproseso ng business permits sa pamamagitan ng Online Business Permit Licensing System o BPLS at ng Ease of Doing Business Act. Tumagal lamang ng 3 hanggang 10 working days ang pagproseso ng kompleto at wastong aplikasyon, habang inaasahan ng lungsod ang pagdating ng mas marami pang foreign dignitaries na nagpapahayag ng interes na bumisita sa mamumuhunan sa Davao City. Althea Giselle Contenidas para sa Salimbayan News PH. Maglulunsad ang Davao Central 911 ng Smart Emergency App upang mapabilis ang pagtugon sa mga emerhensya at mababawasan ang maling narurutang tawag. Nakatakda itong maging available bago matapos ang 2026 na taon bilang bahagi ng pagpapalakas ng emergency response system ng lungsod. Para sa karagdagang impormasyon, narito si AJ Malcoyoca. AJ? Ipinaliwanag ni Acting Central 911 Division Head Lindon Jovic Antahas na nagkaroon ng mga maling narurutang emergency call dahil sa ipinapatupad na nationwide centralized 911 hotline. Aniya, nakikipag-ugnayan na ang kanilang tanggapan sa iba pang emergency response offices upang agad na maibalik sa Davao City ang mga naturang tawag. Idinagdag ni Antahas, pinapalakas ang pagsasanay ng mga emergency call takers at ang koordinasyon sa iba pang emergency response centers upang mapabilis ang pagtugon sa mga insidente. Aniya, magtatampok ang Smart Emergency App ng JPS-based caller location tracking upang mas mabilis na matukoy ang lokasyon ng humihingi ng tulong. Inaasahang mailulunsad ang Smart Emergency App bago matapos ang 2026,
habang patuloy na isinusulong ng Davao Central 911 ang mga hakbang upang mapahusay ang emergency response services sa lungsod. AJ Miles Coyoca para sa Salimbayan News PH. Nagbabalik ang Salimbayan News PH. Is it simply the best from the liquor? Butterflies on your neck make me quiver. Anong year na gagamitin natin? Hi guys! Good morning guys! Hala, bakit nawala yung user wifi? Ay, hindi nag-load. Wala rin messages. Ang pwede na tayo mag-usap nito ah. Alam niyo, ang tagal na natin magkakasama pero ngayon lang tayo nagkatinginan. Ang sasaya pala kapag nakakatawanan. Hindi Amaji. Masaya pala ang kwentuhan kapag harapan. Hindi masama ang paggamit ng cellphone. Malaki ang tulong nito sa pag-aaral, pakikipagnayan at libangan. Pero huwag nating hayaang mas mapalapit tayo sa screen kaysa mga taong nasa tabi natin. Minsan, ang pinakamahalagang koneksyon ay hindi nangangailangan ng wifi, kundi ang oras, pakikinig at tunay na presensya. Nagbabalik ang Salimbayan News PH. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtutok. Narito naman ang iba pang mahahalagang balita at mga napapanahong pangyayaring dapat ninyong malaman. Nanumpa ang dalawang bagong ipinlagang non-teaching personnel ng University of Southeastern Philippines o USEP. Bilang opisyal na pagsisimula ng kanilang panunungkulan, ating pakinggan si John Mark Cote para sa karagdagang informasyon. John Mark? Pinangunahan ni USEP President Dr. Bonifacio G. Gabalos Jr. ang oath of office ni Cheryl Jane Tirungan at Geraldine D. Prebentido noong ika-29 ng Hunyo 2026. Itinalaga si Lungan bilang Administrative Aid 4 ng Human Resource Management Division habang si Prebentido naman ay Administrative Aid 4 ng College of Engineering. Pinangunahan ang panunumpa ni Vice President for Administration Dr. Maria Luisa B. Paumilian kasama ang Director ng Human Resource Management Division na si Dr. Patricia T. Del Rio. Inaasahang makakatulong ang pagtatalaga ng dalawang bagong kawani sa pagpapalakas ng serbisyong administratibo at sa patuloy na paghahatid ng delekalidad na serbisyo ng USEP sa mga mag-aral, kawani at iba pang stakeholders. John Mark Cote para sa Salimbayan News PH. Nagtala ng panibagong kasaysayan ng University of Southeastern Philippines o USEP School of Law matapos magkaroon ng kauna-unahan itong nagtapos bilang cum laude. Nandito si Alea Balobar para sa karagdagang impormasyon. Isang mahalagang tagumpay ito para sa universidad na sumasalamin sa patuloy nitong pagtataguyod ng kausayan sa akademya. Nakamit ang law graduate ang naturang karangalan sa kabila ng mga hamong kinaharap habang nag-aaral. Bilang pangunahing tagapagtaguyod ng kanyang pamilya, matagumpay niyang nabalanse ang kanyang trabaho, pag-aral, mga responsibilidad sa tahanan, at paglilingkod sa komunidad. Ayon sa USEP, bunga ng disiplina, tiyaga,
at determinasyon nang nagdapos ang kanyang natatanging tagumpay. Patunay rin ito ng dedikasyon ng universidad sa paghubog ng mga mag-aral na may kausayan at integridad. Ibinahagi ng USEP ang kanyang kwento bilang inspirasyon sa mga mag-aral at sa publiko na patuloy na magsikap sa kabila ng mga pagsubok sa buhay. Alaya Balubar para sa Salimbayan News Page. Nagtapos na ang kauna-unahang batch ng Malabog Extension Campus ng University of Southeastern Philippines bilang bahagi ng 47 commencement exercise ng pamantasan. Para sa karagdagang impormasyon, ating pakinggan ang ulat ni Alea Balubar. Alea? Isang daang mag-aaral ang natapos sa kauna-unahang commencement exercises ng USEP Malabog Extension Campus noong unang araw ng Hulyo 2026 bilang bahagi ng 47 commencement exercises ng universidad na may temang Building Dreams, Elevating Excellence, Empowering Teammates. Itinampok sa seremonya ang tagumpay ng mga nagtapos at ang pagpapalawak sa akses sa dekalidad na mataas na edukasyon. Sa 100 graduates, 79 ang kauna-unahang nakapagtapos ng koleyo sa kanilang pamilya, habang 16 ay mula sa iba't ibang komunidad ng mga kapitulyo. Nagtapos ang 57 sa Bachelor of Science in Entrepreneurship at 43 sa Bachelor of Science in Agricultural Business. Ayon kay USEP President Bonifacio G. Gabales Jr., ang pagtatapos ay hindi lamang bunga ng sipag ng mga mag-aral, kundi pati na rin sa suporta ng kanilang pamilya, mga guro, pamahalaan at komunidad. Alea Balubar, nagbabalita. Pinagtibay ng University of Southeastern Philippines ang patuloy nitong pagsulong ng transparency at accountability sa pamamagitan ng Freedom of Information o FOI program. Para sa karagdagang impormasyon, narito si John Mark Ote. Umabot sa 777 ang kabuuang Freedom of Information request na naproseso ng USEP mula unang araw ng Hulyo 2017 hanggang ika-30 araw ng Hunyo 2026. Sa bilang na ito, 715 ang matagumpay na tugunan at 62 ang tinanggihan dahil sa FOI exemptions o invalid request. 14 naman ang inirefer sa kaukulang ahensya ng pamahalaan at 6 ang isinara dahil sa kakulangan ng kinakailangang paglilinaw mula sa mga humihiling. Naitala rin ng USEP ang average processing time na 3.80 days, mas mabilis sa 11.20 days kaysa sa initakdang oras na 15 working days ng batas. Nakamit din ng universidad ang 100% feedback rating o 5/5 na nagpapakita ng mataas na kasiyahan ng mga humihili na impormasyon. Ayon naman kay USEP President Dr. Bonifacio G. Gabalas, patuloy ang sinusulong ng universidad ang transparency, accountability at good governance upang matiyak ang access ng publiko sa mga impormasyong may kinalaman sa pampublikong interes. John Mark Ote, nagbabalita. Mula sa mga pangunahing balita, dumako naman tayo sa kaganapan sa mundo ng palakasan. Narito ang pinakabagong sports news. Nagpasiklab ang mga koponan mula sa Davao sa pagbubukas ng Sinag Liga Asia Junior World Showcase 2026 nang nakapagtala ng sunod-sunod na panalo sa iba't ibang dibisyon sa torneo. Para sa karagdagang impormasyon, narito ang ulat ni Alger Dorothy Banudan. Nagwagi ang Pilipinas Michael Smith Davao Eaglets sa Under 13 Division matapos tamakan ang Junior Boomers 117-33. Itananghal na player of the game si Mateo Carpio matapos magtala ng 19 na puntos. Wagi rin ang God's Gift Mountain Resort Davao laban sa Rosas Basketball ng UAE 63-37 sa pangunguna ni Kina Stefan Alin Sonorin. Samantala, tinalo ng Papa G Basketball Davao ang Team Mighty David ng UAE bago yumukol sa New York BSA. Sa Under 23 Division, nanatiling walang talo ang Phenom Philippines matapos pataubin ang University of Cebu Webmasters 64-59 sa Sinag Liga Asia Junior World Showcase sa Cebu. Alger Dorothy Banudan, nagbabalita. Mula sa mainit na aksyon sa mundo ng palakasan, dumako naman tayo sa mga pinakabagong kaganapan sa industriya ng aliwan. Narito ang inyong Showbiz Express. Labis na nasiyahan ng aktres na si Ana Roses dahil sa pagtatapos ng kanyang anak na si Mela Montenegro bilang cum laude sa University of Santo Tomas na naganap noong unang araw ng Hulyo. Para sa ating Showbiz Happenings, narito si Alger Dorothy Banudan. Chika Minute!
Ibinahagi ni Ana sa kanyang Instagram account ang labis sa pagmamalaki na nakamit ng kanyang anak na si Mela Montenegro. Sa kanyang mensahe, binalikan niya ang paglalakbay ni Mela simula pagkabata hanggang sa pagtatapos nito sa kolehiyo na siyang nagkamit ng parangal bilang cum laude. Ayon sa kanya, hindi naging madali ang naging paglalakbay nito dahil itinuon ng kanyang anak ang lahat ng atensyon sa pag-aaral na kailangang isang tabi ang oras para sa pamilya at kaibigan. Nagpaabot din ng pagbati ang ilang artista at personalidad sa kalarangan ng showbiz. Kabilang narito sila Manny Lynn Reynes, G. Tonggi at Rufa Gutierrez na nagpahayag ng kanilang tuwa at suporta sa pamilya ni Ana. Samantala, ibinahagi rin ni Ana na nagtapos ng junior high school si Mateo na siyang anak niya sa asawang si Trande Baterina. Nakatanggap ito ng mga akademikong parangal kabilang ang Subject Excellence Award in Mathematics at St. Robert Bellarmine Award for Academic Excellence. Patuloy na aktibo si Ana Roses sa industriya ng pelikula at kabilang sa kanyang mga naging proyekto ang Sunny 2024 at Pacboy Takusa 2020. Yun lamang para sa ating showbiz balita. Nagdulot ang localized thunderstorms ng pag-ulan sa ilang bahagi ng Davao City ngayong araw, ika-7 ng Hulyo. Ayon sa Davao City Disaster Risk Reduction and Management Office, nananatiling nasa code green o safe level ang lahat ng mga ilog sa lungsod. Narito si Althea Giselle Continidas para sa ating weather update. Maraming salamat, Lester. Nakapagtala ang Davao City Disaster Risk Reduction and Management Office na mahina hanggang katamtaman at paminsan-minsang malakas na pag-ulan sa ilang bahagi ng Buhangin District. Naranasan din ang mahina hanggang katamtamang pag-ulan sa ilang lugar sa Talomo District, habang mahinang pag-ulan naman ang naitala sa Bunawan, Turil at Tugbok Districts. Nananatiling bahagyang maaliwalas hanggang maulap ang kalangitan sa iba pang bahagi ng lungsod. Nasa code green o safe level din ang lahat ng mga ilog habang kalmado ang karagatan at low tide ang kasalukuyang coastal status. At yan ang ating news update. Althea Giselle Continidas para sa Salimbayan News PH. At iyan ang mga pangunahing balitang aming inihanda para sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pagtutok. Hangad namin makapaghatid kami ng balitang may katumpakan, kredibilidad at may malasakit. Pag-uwi nating pairahin ang pagiging mapanuri at responsable sa pagtanggap at pagbabahagi ng impormasyon. Muli, ako si Katrina Sanchez. At ako naman si Lester Tabaranzan. Ito ang Salimbayan News PH. Boses ng Bayan, hatid ay katotohanan. Maraming salamat at magandang araw.